may kinakabahan ngayon sa patuloy na paglagapak ni Sara Duterte sa survey. Inunahan na nila ang kwento. Alam niyo mga Kojero, sa totoo lang, dito, this is one of the weak spots of the Marcos administration. They're always on the defensive. Seriously, they're always on the defensive. Lagi silang one step behind sa mga intriga, sa mga batikos, etc. etc. They're very reactive. And alam nyo mga Kojero, offense is the best defense. Sabi nga nila. Kung sa basketball, hindi ka mananalo kung hindi ka magsushoot ng bola. At kung ikaw ay magbabantay lang na magbabantay. At magpapalpal at magpapalpal lang. No, it doesn't work that way. Offense is the best defense. And admittedly, mga Kojero, ito pong Marcos administration is very weak on offense. Very, very weak on offense. Makikita nyo naman sa surveys na may epekto yung, kahit alam natin kasinungalingan, may epekto. May epekto yan sa kung ano ang pananaw ng taong bayan sa ating administrasyon. Oo. So, this time, mga Kojero, may mga, dahil lumalagapak na kasi Sara sa survey, di ba? Lumalagapak na eh. Ano ba nangyari? Papakita ko sa inyo para lang makita nyo. Una, August 10, 2024, VP Sara lagapak sa SWS. Bumagsak ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa 44%, plus 44, nitong Hunyo mula sa plus 63 nitong Marso ayon sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station survey. Bagsak daw. Bagsak naman talaga, 19 percentage points. Alam nyo, nakakatawa pa pala sa mga Duterte bubulagers. Sabihin nila, ay yung mga nagfe-flex daw tungkol sa numero ni PBBM are cherry picking. Ibig sabihin, pinipili lang nila yung impormasyon na makakatulong o ang impormasyon na makakapag-build up sa kanilang sa administrasyon. Ganon yung sinasabi niya. Pero mga Kojero, alam naman natin, yung mga DDS bubulagers are also at fault when it comes to the same offense. Alam naman natin na ang mga Duterte bubulagers ay mahilig din mag-cherry pick. For example, ang lagi lang fineflex, ang fineflex ng Duterte bubulagers ay si Sara daw ang may pinakamataas na net satisfaction rating, trust rating, performance rating, etc. etc. Pero hindi nila binabalita na bumabagsak siya. Don't you think that's also cherry picking? Di ba? Si Harry Roque, tsaka yung mga ibang bubulagers. Sasabihin nila, si Sara pa rin ang pinakamataas na siya pa rin ang pinakapinagkakatiwalaan na government official sa Pilipinas. Siya ang pinakamataas, mas mataas pa siya kay Bongbong Marcos, mas mataas pa siya kay Martin Romualdez, etc. etc. Ganun sila ganun sila mag-frame ng kwento. Cherry picking. Pero hindi nila binabalita na kahit siya yung pinakamataas, bumabagsak siya sa rating. Natotoo din naman. Ayan, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances papunta po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa po kayo ng account, ilagay nyo po yung account details nyo dyan sa app na yan. At makapagpadala na po kayo sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Case in point. From 63, nung March, naging plus 44 na lang siya ngayon. Malaking pagbagsak yan. Diba? Ang laki yan. Ang laking pagbagsak niyan. Hindi lang SWS survey pala ang nagtala niyan. Merong isa bago. May bago. Ito, si Oculum.
Satisfaction on President Marcos's performance steady at 50% in Q2 of 2024. Okay. Lampasan muna natin yung kay yung kay PBBM. Punta muna natin yung kay Sara. Ito yung kay Sara. Vice President Sara Duterte saw an 11-point drop in her satisfaction rating to 64% in Q2 survey after her resignation as Secretary of Education on June 18, 2024. More respondents were very or unsatisfied with her performance at 13%, up from 5% in Q1. Imagine, mga kotsero. Sasabihin na naman, sigurado ako mga kotsero, sasabihin na naman nito mga Duterte bubulagers, si Sara at least 64%. 64% naman siya. Si PBM 50% lang. Walang problema. Oo, walang problema dyan. Mas mataas si Sara kaysa kay PBBM. But, mas malaki din ang bawas sa kanya. 11 points. Anong mas nakakatakot? Yung bumababa o yung steady ang pagtaas? Kasi si PBBM, alam naman natin, sa survey na to, 55% sa survey ng SWS ay 55% ang happy sa Marcos administration. Tumaas, guys, tumaas. From 65, bumaba siya to 50 noong March 2024 at alam natin kung bakit. Yan yung patuloy na paninira ng mga Duterte. And then, after, umangat siya to 55%. After 1 quarter. Nadagdagan ng 5 percentage points. So, mga kotsero, this is very significant. 55%. Very significant yan. Ang ire-report nila, ang ire-report ng mga DDS bubulagers, eto lang yung plus 27. Wala kayo kay Sara. Si BBM plus 27 lang. Si Sara plus 40 something. Okay, walang problema. At least kay PBBM, pataas. Kay Sara, pababa. At one of these days, magsasalubong sila sa gitna. One of these days, sa susunod na survey, malamang sa malamang, magkakasalubong sila sa gitna. Alam nyo kung bakit? Gravity will always pull you down. The law of gravity. What goes up must come down. Si PBBM pataas ngayon. And his trajectory will only go up. Pataas lang ng pataas yan. But gravity, si Sara, na-reach na niya yung peak niya. Tapos na ang peak niya. Tapos na. Lalo na ngayon na namulat na kami ng mga loyalista sa pambubudol sa amin ni Sara Duterte. So gravity will now take its place. Pabulusok na siya pababa. Kaya ngayon mga kotsero, ito pa isa na kinakatakot din ng mga Duterte Balahura supporters, mga Duterte bubulagers. Dumami ang sumusuporta kay PBBM, 31%. Ang mga sumusuporta kay Digonggong bumaba to 16%. Alam natin lahat yan. Tumaas ang ating GDP to 6.3 ngayon sa Marcos administration. Tumaas ang ating employment rate. Bumaba ang unemployment rate. Kaya happy ang mga Pilipino kay PBBM. Kay Sara, wala. 36%. 36% pala. Sorry, 31 pala yung nakaraan. Sorry. 36% na pala sila ngayon. Ang mga pro-Marcos. From 31 to 36. 36% ng adult Filipinos identified as pro-Marcos, 16% as pro-Duterte. Ano ngayon na magagawa nyo? Di wala. Iyak. Ngayon, mga kotsero, kinakabahan yung kabila. Bakit? This is the perfect time to stage an impeachment. Alam nyo bakit? Hindi lang naman to ngayon nangyari, yung pagbaba ni Sara sa survey.
February pa lang bumababa na siya sa survey. February, March, May, June, July, August. Tingnan nyo. Kailan lang siya tumaas? Tumaas lang siya ng 2 percentage points sa survey ng Pulse Asia. That's about it. That's about it. 2 percentage points sa survey ng Pulse Asia. This is the perfect time to stage an impeachment against Sara Duterte. Bakit? Pabagsak na siya eh. Pabagsak na siya. So kinakabahan ngayon itong parte ng kabila. Naghahanda na sila. Inunahan na nila ng kwento yung impeachment. Oh, sabi ni Harry Roque, "My crystal ball tells me that they have decided to move against VP Sara and may soon impeach her. They are in for the wrath of the people. Good luck." Sabi niya. Sinong people ang kausap mo, Harry Roque? Sinong people? Yung 16% nyo? Yung 16% nyo? Yun ang pinagmamalaki mo? 16%? Really? Bakit naman masyadong nagmamadalis na tanggalin si VP? Sino ba talaga ang gustong pumalit? Sabi ni Harry Roque. O, tanim mali siya ulit. Tanim intriga ulit. Oo. Hindi, actually, wala naman kaming pakialam kung sinong papalit. Kasi si PBBM naman ang presidente. At pagbobotohan ng Kongreso yan kung sino ang papalit. Ako, personally, ang gusto ko lang, makabawi doon sa pambubudol na ginawa ni Sara na siya daw ay kakampi kay PBBM. Oo. Sa buong ano niya, sa buong termino niya bilang vice-presidente. Susuporta daw siya kay PBBM eh. Yun eh. Alam niyo ako, ito sabi Jua Ping, may keso na tayo, kay keso na tayo. Alam niyo ako wala akong problema maging VP si Cheese. Seriously. Maayos si Cheese eh. Maano lang siya. Matula. Matula lang siya magsalita. Pero okay lang yun. At least maayos. Wala akong problema kay Cheese kung sakali maging VP siya. Wala akong problema. Seriously. Matula lang siya magsalita. Alam niyo naman po, tayo bilang presidente ng Senado ay walang pinapanigan. Ganun siya magsalita. Hindi naman tayo kumukontra sa panukala ng Pangulo na ituloy ang suspensyon ng yung Jeepney Modernization Program. Ngunit, bagamat datapwat, dapat din nating isipin na hindi ito mai-implement ng maayos. Ganun siya magsalita eh. Pero walang problema. Okay lang yun. Walang problema sa akin yun. Mas importante sa akin yung utak. Oo. Mas importante sa akin yung utak. So, okay lang sa akin yun. Di ba? Wala akong pakialam kung sino papalit kay Sara. Ang akin lang, mga kotsero, tawag dito, yung feeling ng binudol ako eh. Yun yung akin eh. Parang, what the F? Binoto ka namin dahil Uniteam. Uniteam eh. Oo, kinarga ka ni PBBM. Ako personally, binoto ko siya dahil kinarga siya ni PBBM and not the other way around. Really? Tapos ngayon, 2 years into the administration, bigla kang babaliktad. What the F? I feel so betrayed. I feel so betrayed, guys. Goodness. Sana nga, alam, may mga nagko-comment, sana federal tayo, sana parliamentary. Sana nga parliamentary tayo eh, para, di ba, vote of no confidence na lang. Kaso wala rin tayong VP pag parliamentary. Wala tayong VP. Oo, Prime Minister yan. Binoto ko si Sara dahil kay BBM, not the other way around. And please don't get me wrong. Oo, kinampihan ko lang din si Sara dahil during that time, kinakampihan pa siya ni PBBM. Until such time wherein si Digonggong talagang nagpaka-warla na. Nag-amok, sinabing adik si BBBM, pinauso yung pulburon, etc. etc. Sila may gawa niyan eh. But anyway, yun nga, kinakabahan na nga sila.
So ngayon nag-live stream si Torny. Si Turney Gendeng Harry. Si Turney Gendeng Harry. Kaya nyo pa ba? Mahaba-haba to, 10 minutes. Ay nako. Siguro skip na lang natin lalo sa mga walang kwentang comment ni Harry Roque, di ba? Skip na lang natin. Indicate ang pulboronic video, pag-usapan naman natin ang aking nakalap na balita sa aking mga kaklase nung 17th Congress na ngayon po ay mga siga sa Kongreso dahil sila ay third termers na mukhang itong linggong ito ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito dahil ang talagang intensyon nila mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Siyempre, ang madaling paraan i-impeach, tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng Kamara. Pero ngayong naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahan tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Oh, ano ngayon? Kala ko ba malakas kayo, hindi nyo kailangan si Bongbong Marcos? Di ba? Akala ko ba malakas kayo, hindi nyo kailangan si Bongbong Marcos. Tapos ngayon, kinakabahan kayo? And take note, hindi si Bongbong Marcos ang tumalikod kay Sara. Si Sara ang tumalikod kay Bongbong Marcos. Ano, hindi nyo kaya? Sumugal kayo sa hindi kayo sigurado? Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Really? Mantakin nyo kung sino pa yung Really? Magagalit ang taong bayan? Sinong taong bayan ang sinasabi mo, Torny? Yung 36% na pro Marcos o yung 16% na pro Duterte? 16% is negligible. Etong 31% na independents, most likely they are pro stability. So hindi sila susunod sa gusto nyo, mga Duterte. Hindi nga kayo makapuno ng ng batasang pambansa, ng liwasang Bonifacio eh. Nagpa people power kayo last Friday. Ilan lang kayo, pira-piraso kayo. Pakalat-kalat kayo doon para kayong tae. Para kayong tae ng aso, pakalat-kalat. Hindi nga kayo makakuha ng critical mass eh. Hanggat hindi nagbabayad si Kibuloy. Tapos sasabihin nyo, magagalit ang taong bayan. Sinong taong bayan which taong bayan are you referring to? Diba? Which taong bayan are you referring to? Siguro pag meron na kayong critical mass, malamang sa malamang kakabahan ng administration. Siguro. Pero wala kayo nun. Wala kayo nung critical mass. Asa na yung niyayabang nyo na 32 million na voters na nagpanalo kay Bongbong Marcos? Wala na. Yung 32 nyo naging 22. 32 million naging 22 pieces. Feces. 22 feces sa EDSA. Na pinangunahan ng convicted perjurer na si Morales, Agent Morales. Ayun yung talaga ikwento, na may downward trend si Sara Duterte. Ayun yung ikwento, di ako nalang magkukwento, di ba? Kaya nga ngayon mga kotsero, ngayon ang magandang panahon para i-impeach si Sara Duterte. Dahil pabagsak na siya. Pabagsak na siya. Kaya kinakabahan tong si Harry Roque. Sabihin niya, kinakabahan ba ako? Hindi. Kasi kapag in-impeach na si Sara, magagalit ang taong bayan. Sinong taong bayan sinasabi mo? I, for one, does not belong to that group. Hindi ako kasama dyan. Huwag mo ko dadamay dyan. Hindi ko na natatapusin yung buong video. Nakakairita yung boses ni Harry Roque. Basically, pag pinanood nyo yan, magdadahilan lang siya na ano ba yung ipapang-impeach sa kanya? Yung tawag dito? Yung laptop deal ng DepEd. May explanation siya sa laptop deal. Tapos ano pa ipang-impeach sa kanya? Yung something
Ano ba yun? Dalawa yun nakalimutan ko lang yung isa. Ayun, tapos may explanation din siya doon sa bagay na yun. Pero that's just two of the many issues na meron kay Sara Duterte. Ayun, yung confidential fund pala, 125 million confidential fund. Nasabi niya, bakit naman lang i-impeach si Sara Duterte sa confidential fund? Si BBM ang nagbigay nun. See? Sinabi ko na yan noon pa. Na gagamitin nila yung 125 million confidential fund na yan laban kay PBBM. See? Noon ko pa sinabi yan. Can I just say, I told you so? Bakit daw i-impeach si Sara sa isang bagay na naka-budget na raw? Oy, that's wrong. That's wrong on so many levels. Hindi naka-budget 'yon, Torny Harry Roque. Hindi siya naka-budget. Kaya nga kinuha doon sa contingency fund ng presidente. And the president, trusting, nagtiwala siya kay VP Sara Duterte, ang ating PBBM, ibinigay yung request na 200 million something. And out of that, 125 million will go to the confidential funds. So it is not budgeted. Pero ako, I still maintain, mga kotsero, that it is legal. Legal ho yan. Dahil again, that was taken from the contingency funds. Pero ito na nga yung sinasabi ko, mga kotsero, no, na ililihis nila yung issue. Ilalayo nila kay Sara Duterte kahit siya yung nag-request at siya ang gumastos at isisisi nila yan kay PBBM. I told you so. Kaya nakakatawa dati, nung pinagtatanggol ko si Sara dyan sa issue na yan ng confidential funds, ang daming mga loyalistang nagagalit sa akin noon. At ito lang ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko noon, during that time, during that time pa. Ang sinasabi ko during that time, mga kotsero, kapag lumaki ang issue na to ng 125 million confidential funds, rerekta to kay PBBM. Was I right or was I right? Pati yung mga nagtatanggol kay Sara, yun na rin ang sinasabi. So yun yung mga sinabi niya na parang pinagtanggol niya si Sara Duterte doon. But again, that's just two of the many issues that are hounding Sara Duterte. Nandiyan pa yung 19,000 na ghost scholars sa DepEd. Nandiyan pa yung procurement ng overpriced na cameras. Nandiyan pa yung hindi niya pag-iimbestiga sa procurement ng overpriced laptops. 'Di ba? Ang dami kayang kalokohan sa likuran ni Sara Duterte. Wala pa dyan yung mga hirit-hirit niya, etc., yung mga batikos niya sa administration, hindi pa kasama yun doon. Yung mga impeachable items lang. So yung possibility of corruption, possibility of mismanagement of the department, etc., Pero ngayon, mga kotsero, kinakabahan na sila. Bakit? Kasi nga, unang-una, survey says 36% ng mga Pilipino ay pro-Marcos. That's an increase of 6%. 55% of Filipinos are satisfied with the Marcos administration. That is more than majority, 55%. Si Sara Duterte, bumagsak ng 19 percentage points sa SWS survey. At si Sara Duterte ay bumagsak ng 11 points sa Oculum survey naman sa satisfaction rating. Yan lang yung pinaka-recent. Meron pa siya nung March na bumagsak siya ng 7% sa Okta. Meron pang April or May, if I'm not mistaken, na bumagsak siya ng 19% or 13% rather. Sa survey naman ng I think it's also Okta and Pulse Asia. Parang either of the two, either Pulse Asia or Okta. Either of the two. So consistent yung pagbagsak niya. Starting beginning January, her satisfaction rating is going down. So, I mean, kaya kinakabahan sila kasi
the only person, yung kaisa-isang tao na kayang maipagbakbakan sa 2028 ay wala na. Sira na. Pumapalya na. And mga kotsero, expect na in the coming days, lalo na ngayon na nag-uumpisa na siyang bumatikos kay PBBM, na lalo pang bababa yung kanyang satisfaction rating. Mag-i-spaghetting pababayan. At hindi na tataas. Hindi siya maisaasalba ng sex bomb. Ganon. Sorry na lang. Traidor ka eh. Traidor ka eh. Binudol mo yung mga botante eh. Diba? Binudol mo yung mga botante. Sabi mo, susuportahan mo si Presidente all the way until 2028. Kaso hindi. Nakakadalawang taon pa lang, naging salawahan ka na. At ayun mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Subscribe na rin kayo sa aking bagong channel, Coach Jared Reacts. Reacts as in with an X. Reacts. Ayan. At follow niyo rin po ating Facebook page, Jared Pulido, para lagi po kayong updated sa mga schedule ng ating live stream. And I'll see you in our next live stream, guys. Okay, God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?